Kasabay ng pag-uwika ni Pilo Carpio ay siya namang mabilisan nitong pagsipol sa ere. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang makarinig sila ng napakalakas na pagpagaspas ng nagsisilakihang mga pakpak sa himpapawid. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang biglang dagitin si Pilo Carpio ng isang nilalang na hindi niya nagawang masilayan. Sa sobrang bilis ng pagdagit nito, animoy parang hangin lang noon ang tumangay sa katawan ni Pilo Carpio. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na ngang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Napansin din noon nila Maestro Florante na malapit na palang mag-umaga. Habang nagpapahinga ang kanilang pangkat, inutusan naman ng maestro ang grupo nila Tandang Lauryo na bagtasin ang tuktok ng bundok upang makuha ang kayamanang sinasabi ng pinuno ng mga ikran. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, mabilisan naman sila noong naglakbay patungo sa lugar na kinaroroonan ng kayamanan na kanilang hinahanap. Panatag naman noon ang isipan ng mga albularyong hindi sila tatraydorin ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng alam nilang mapagkakatiwalaan ang ugali nito. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan pa ring binabagtas nila Tandang Lauryo ang daan patungong tuktok ng bundok. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, tila ba mas umaliwalas na noon ang paningin nila sa buong paligid. Animoy kasabay ng pagkalipol ng mga bertudes ay siya namang paglaho ng mga salot na bumabalot sa buong paligid. May mga nakikita na din sila noong mga mabubuting engkantong naglalakbay papaloob sa pinakapuso ng gubat. Makalipas lamang ang 30 minuto, nagawa na ngang marating nila Tandang Lauryo ang tuktok ng bundok. Dahil sa medyo may kalawakan ang tuktok nito, halos naging pahirapan pa para sa kanyang pangkat na hanapin ang sinasabing tumpok ng kayamanan ni Pilo Carpio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, bumungad sa kanila ang isang 2 tipak ng bato na pinagtitirikan ng isang napakalaking puno. Dahil sa init noon ng panahon, napagpasyahan nilang tunguhin ang lugar na yon upang makisilong. Tandang Lauryo, parang wala naman huatang kayamanan dito. Wika ng isa sa kanyang 13 bertudes. Huwag kang pakasisiguro, kaibigan. Hindi pa natin naiikot ang buong lugar. Malay mo, nasa malayo pa yung bahagi ng bundok na ito. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng gabunan, agad naman itong sumang-ayon sa sinabi ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, napagpasyahan ng kanilang pangkat na magpahinga na muna pansamantala upang makabawi ng kanilang mga lakas. Hindi naman kasi sila noon nagmamadali sa kadahilan ng alam nilang abala pa sila Maestro Florante sa panggagamot ng iilang mga albularyong malubhang nasaktan sa digmaan. Habang patuloy na bumibilis ang takbo ng oras, panay naman ang pagsilay ni Tandang Lauryo sa napakagandang tanawin na ibinibigay ng bundok. Halos hindi niya noon lubusang akalain na sa likod ng mga mababangis na bertudes na naninirahan sa lugar na yon, meron palang nakatagong isang nagkukubling paraiso sa tuktok nito. Habang patuloy niyang pinagmamasda ng paligid, panay naman ang pag-isip niya sa kanyang mag-ina na ilang araw na niyang hindi nakikita. Bagaman nag-aalala si Tandang Lauryo sa kalagayan ng mga ito, wala siyang magagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanilang misyon bago sila tuluyang bumalik sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sa paglubog ng araw, agad namang umusad ang pangkat ni Tandang Lauryo na kasalukuyang namamahinga sa bundok.
Sapat na para sa kanila ang ilang oras ng kanilang pagtulog upang mabawi ang dating lakas ng kanilang pangangatawan. Habang unti-unting lumulubog noon ang araw, panay naman ang kanilang paghahanap sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigo naman silang mahanap ang lugar na tinutukoy ni Pilo Carpio. Halos ang iba sa kanila ay pinabulaanan na ang sinabi ng pinuno ng mga ikran ukol sa kayamanang nagawa nitong masilayan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang mga pinag-uusapan ng iilan sa kanyang mga gabunan, agad naman niya itong nilapitan habang nagwiwika ng, "Iwasan niyong magsalita ng masama ukol sa taong nagligtas ng ating mga buhay. Alalahanin ninyo, kung hindi dahil sa kanyang ginawa, marahil ay pinaglalamayan na tayo ngayong mga oras na ito. Mas mainam na talasan niyo na lamang ang inyong mga paningin, hindi yung puro bibig ang inyong mga ginagamit." Kasabay ng pagwika ni Tandang Lauryo ay siya namang pagtahimik ng mga gabunan at ang muli nitong pag-uumpisa sa kanilang ginagawang paghahanap. Sa ilang minutong paikot-ikot sila sa paligid, wala talaga silang nakitang kahit na anong bagay na merong halaga. Nang mapagtanto nilang walang kayamanan sa lugar, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang bumaba upang ipagsabi ang kanilang mga nakita. Nakahanda rin silang samahan ang iilang mga albularyo kung sakaling naramdaman nilang nagdududa ang mga ito. Habang nasa kasagsagan ng pagbaba si Tandang Lauryo sa bundok na yon, napagpasyahan niyang muling tingnan ang tuktok. Pagsilay niya sa lugar na kanilang pinagpahingahan, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang butas na natatakpan ng matataas na mga damo. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niya itong sinabi sa kanyang mga kasama upang magawa nilang mapuntahan ang lugar na yon. Pagbalik nila sa lokasyon ng butas, dali-dali namang hinawi nila Tandang Lauryo ang mga damong nakapaikot sa mga ito. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang inutusan ang isa sa kanyang mga gabunan na pasukin ang lugar. Maiging nakaantabay lamang sila noon sa bukana ng butas nang sa gayoy magawa nilang maging alisto sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Maya-maya pa, bigla namang narinig nila Tandang Lauryo ang pagsigaw ng gabunang pumasok sa butas na para bang meron itong nakitang kakaiba. "Tandang Lauryo! Tandang Lauryo! Narito nga ho ang gintong sinasabi ni Pilo Carpio!" Sigaw ng gabunan. Paulit-ulit itong nagsisisigaw, kung kaya't wala nang nagawa ang pangkat nila Tandang Lauryo kung hindi ang pumasok din sa butas na nilagusan nito. Pagpasok nila Tandang Lauryo sa butas na yon, bumungad sa kanila ang bare-baretang ginto na nakapasok sa kahong gawa sa kahoy. Nababalot din ang mga ginto ng dayami ng palay upang masigurong hindi magawang magkiskisa ng mga ito. Sa unang bahagi naman ng mga kayamanang yon, bumungad sa mga mata ni Tandang Lauryo ang mga katawan ng nilalang na pinaghihinalaan niyang merong dugo ng mga ikran. Halos hindi na aagnas ang mga ito sa kadahilanang nababalot yon ng napakalakas na mga usal na siyang nagpapanatili ng kaayusan ng kanilang mga anyo. Matapos itong masilayan ni Tandang Lauryo, agad naman niyang nilapitan ang mga bangkay upang magawa niya itong masilayan ng malapitan. Pagsipat doon ni Tandang Lauryo, bumungad sa kanya ang iba't ibang mukha ng mga taong animoy matagal nang namayapa. Doon niya din napagtanto na hindi lang sa iisang lugar na paslang ang mga nilalang na yon. Sa kadahilan ng iba't ibang wangis at kasuotan ang kanyang nasilayan sa mga bangkay. Matapos itong makita ni Tandang Lauryo, agad naman niyang hinigop ang harang na nakapalibot sa mga bangkay na yon upang magawa na nila itong mailibing ng maayos.
Tinulungan na din siya noon ng kanyang mga gabunan para mapadali ang kanilang mga trabaho. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi noong mismong araw, kasalukuyan na ngang bumaba ng bundok sila Tandang Lauryo, bitbit ang mga bulto-bultong ginto na kanilang nakuha. Pagdating nila sa lugar na pinagpapahingahan nila Maestro Florante, agad naman silang sinalubong ng mga albularyo na halos hindi magkamayaw sa tuwa dahil sa mga gintong kanilang nakita. Maestro, heto na ho mga gintong sinabi ni Ginoong Pilo Carpio. Kompleto ho yan. Walang bawas. Wika ni Tandang Lauryo. Ganun ba? Sige, bigyan mo ng tig-iisang piraso ang lahat ng albularyong kasama natin ngayon. Ang matitira ay sa inyo na. Sagot naman ni Maestro Florante. Sigurado ho ba kayo, Maestro? Napakarami ho nito. Gulat na tanong ni Tandang Lauryo. Sigurado ako, Lauryo. O sige na, bigyan mo na sila. Sagot naman ni Maestro Florante. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad naman niyang sinunod ang ipinag-uutos ng maestro. Bagaman napakaraming katanungan ang pumapalibot sa kanyang isipan, pinili niya pa ring sundin ang ipinag-uutos nito. Matapos mabigyan ni Tandang Lauryo ang lahat ng mga albularyong naroon, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan nila Maestro Florante at Ibrahim. Maestro Florante, bakit ayaw niyo hong kumuha ng inyong parte? Tao lang ho tayo. Nangangailangan din tayo ng salaping makakapagbigay ng ating mga pangangailangan. Wika ni Tandang Lauryo. Tama ka, Lauryo. Tao lang tayo. Kung tutuusin, sa ganyang karaming salapi, magagawa na nating bilhin ang lahat ng ating pagnanais. Bahay, lupa, kapangyarihan. Magagawa mong makuha ang lahat ng yan dahil sa dami ng kayamanang nasa ating harapan. Pero alam mo ba, iho, kung bakit hindi ko gusto ang mga bagay na yan? Simple lang. Hindi ako tumatangkilik sa mga bagay na temporal. Ang gusto kong makuha ay ang mga permanenteng bagay na siyang kaloob ng Panginoon. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng salapi. Ang sinasabi ko lang, magkaiba tayo ng pananaw sa ating buhay. Pagpapaliwanag ni Maestro Florante. Matapos ang kanilang pag-uusap, muling inialok ni Tandang Lauryo ang bulto-bultong mga ginto sa sinumang albularyong nagnanais sa mga ito. Subalit, oras na noon ang lumipas, wala ni isa ang nagka-interes na siyang nagdulot ng pagkalito sa mga gabunan. Nang wala na sila noong pagpipilian, napagpasyahan na lamang ni Tandang Lauryo na ipatabi ang mga gintong yon sa mga natitira niyang gabunan. Yun din ang naging rason kung bakit nagkaroon ng hindi masukat na kayamanan ang bawat isa sa mga ito. Si Tandang Lauryo naman noon, hindi din kumuha ng kanyang parte upang maipagpatuloy ang kanilang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Habang lumalalim noon ang gabi, mabilisan ang naglakbay sila Tandang Lauryo pabalik ng baryo. Bago sumapit noon ang hating gabi, nagawa na nilang marating ang kanyang pamamahay. Bali doon muna mananatili sila Maestro Florante nang sa gayoy magawa nilang mapag-usapan ang mga nangyari. Ang mga gabunan naman noon ni Tandang Lauryo, piniling bumalik na sa kanilang baryo upang itago ang mga bare-baretang ginto. Dala-dala din nila noon ang bangkay ng kanilang mga kasama upang maiuwi yon sa kanilang pamilya. Nangako din noon si Tandang Lauryo na makikiramay siya sa mga ito nang sa gayoy magawa niyang maipakita ang pasasalamat sa kabayanihan ng kanyang mga kasamang nawala. Kinaumagahan, halos hindi siya nagawang kausapin ng kanyang asawa
dahil sa labis nitong pagtatampo. Ginawa naman ni Tandang Lauryo ang lahat upang maibsan ang nararamdamang galit nito. Nagpatulong din siya noon kay Maestro Florante nang sa gayoy magawa nilang makumbinsi ang pinakamamahal niyang asawa. Linda, pasensya ka na. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? May mahalaga kaming misyon na gagawin. Alam kong nagtatampo ka, pero sana maunawaan mo ako. Lahat ng bagay na yon ay ginawa ko para sa iyo at para sa ating anak. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pag-uwi nito ay ang pagluhod niya sa harapan ng kanyang asawa habang paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran. Hindi yon tinigilan ni Tandang Lauryo hanggang sa nagawa din siyang patawarin ito. Alam mo, Lauryo, nag-aalala kami sa iyo. Paano na lang kung bangkay ka nang iuwi sa ating tahanan? Hindi mo ba naiisip kung ano ang kahantungan ng aming buhay kapag kami yung iniwan? Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad naman niya itong niyakap upang patahanin. Inilahad niya din noon sa kanyang asawa na hindi na mauulit ang ganoong bagay dahil tapos na ang sigalot na kanilang kinakaharap. Mamumuhay na sila ng normal, kagaya ng mga ordinaryo nilang kababaryo. Nangako din noon si Tandang Lauryo na kailanmay hindi na niya uulitin ang ganoong kaganapan. Nang tuluyan na silang magkaayos, agad namang nagpaalam si Maestro Florante na babalik na sa kanilang tahanan. Hinatid naman yon ni Tandang Lauryo sa labas ng kanilang bakuran upang magawa nilang makapag-usap sa huling pagkakataon. Mag-iingat ho kayo, Maestro. Kung kailangan niyo ho ng tulong namin, huwag ho kayong mag-alangang lumapit. Ikaw din, Ibrahim. Ingatan mo yung kapatid mo. Pagpapaalam ni Tandang Lauryo. Sige ho, Tandang Lauryo. Pakatatandaan ko ho yung bilin mo. Sagot naman ni Ibrahim. O siya, Lauryo. Mauna na kami, ha? Sulitin mong oras na kasama mo ang iyong pamilya. Matapos nilang makapagpaalam, agad din namang naglakad sila Maestro Florante pabalik ng kanilang baryo. Pumasok na din noon si Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa niyang makabawi sa kanyang mag-ina. Siya na din ang nagluto noon ng kanilang makakain nang sa gayoy magawa niyang mapunan kahit papaano ang kanyang mga pagkukulang. Ilang araw pa ang lumipas, naging masaya naman ang normal na pamumuhay nila Tandang Lauryo. Wala sila noong nakakasalamuhang kakaiba, kagaya ng mga engkanto at iba pa. Iniwasan din noon ni Tandang Lauryo ang kanyang mga gabunan pansamantala, nang sa gayoy magawa niyang sundin ang nais ng kanyang asawa. Sa paglipas ng isang buwan, halos mabauna sa limot ni Tandang Lauryo ang mga kaganapan noong panahon ng digmaan. Wala na siyang panahong magbalik tanaw sa mga kaganapang yon sa kadahilan ng abalang-abala siya sa mga trabahong bukid. Isang araw, habang nagsasaka itong si Tandang Lauryo, muli na namang nagpakita sa kanya ang iilan niyang mga gabunan. Matapos niyang masilayan ang mga ito, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga kasama para makausap ang kanyang mga bisita. Oh, mga kapatid. Kumusta kayo? May problema ba? Bungad na wika dito ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng kanyang mga gabunan, agad din naman itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Mabuti naman ho kami, Ginoong Lauryo. Kayo ho, kumusta ho kayo? Matapos nitong makapagsalita, agad namang inilahad ng mga gabunan ang pag-usad ng kanilang pamumuhay. Ibinalita nila kay Tandang Lauryo ang mga bagay na kanilang napundar sa loob lamang ng isang buwan. May iilan din sa kanyang mga gabunan noon ang nagpresentang magbigay ng kani-kanilang mga hinating ginto upang kahit papaano'y magawa niyang mapaunlad ang kanilang mga buhay. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo,
Ngumiti lang naman ito sa kanyang mga kapatid habang nagsasabi ng, Diyan lang yan sa inyo. Alam ko namang malalapitan ko kayo sa oras ng kagipitan. Mas mabuting gamitin nyo yan para sa negosyo, para naman kahit papaano umunlad tayo. Nang marinig ito ng mga gabunan, nangako naman ang mga itong magbibigay ng tulong kay Tandang Lauryo sa oras ng kanyang pangangailangan. Hindi sila magdadalawang isip na magbigay dito ng salapi kahit ilang halaga pa ang hilingin nito. Matapos ang kanilang mga kumustahan at madaling pag-uusap, mabilisan namang lumisan ang mga gabunan. Sa pag-alis ng mga ito, agad namang nagsilapit sa kanya ang mga kasama niya sa pagsasaka upang makiusyoso. Halos hindi kasi mapigilang magulat ng mga ito sa kadahilan ng merong palang mga kaibigang mayayaman si Tandang Lauryo. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Tandang Lauryo dahil sa napakarami pa nilang gagawin noong mga oras na yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagkataon namang pagod na pagod itong si Tandang Lauryo. Hindi na ito nakakain ng kanilang hapunan dahil sa dumiretso na yon sa kanilang higaan. Hindi naman siya noon pinigilan ng kanyang asawa sa kadahilan ng alam nitong galing siya sa pagsasaka. Habang nasa kasagsagan ng pamamahinga itong si Tandang Lauryo, bigla na lamang nabaling ang kanyang wisyo sa isang lugar na hindi siya gaanong pamilyar. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang lugar na napuntahan niya noon ay isang baryong napakaraming bahay, subalit walang taong naninirahan. Sa sobrang tahimik ng lugar na yon, tanging pagpalaspas na lamang ng mga dahon at paghuni ng mga ibon ang kanyang naririnig. Sabog-sabog din ang buong paligid na halos wala siyang palatandaang makita sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, doon na nga siya nadapo sa gitnang parte ng baryo kung saan meron siyang nakitang taong nakatayo. Pagharap nito sa kanya, laking gulat na lamang niya nang makita niya si Pilo Carpio. Nanlilisik ang mga mata nito habang mabilisang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang tuluyan ng humarap sa kanya ang pinakapinuno ng mga ikran. Lauryo, hindi ba? Kaya kita tinawag sa lugar na ito upang ipaalam sa iyo ang mga pangyayaring malapit nang maganap sa bayan ng San Remigio. Siguraduhin mong malalaman ito ng iyong maestro kung ayaw mong maganap ang mga pangyayaring labis mong kinakatakutan. Wika ni Pilo Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagdapa sa lupa ni Tandang Lauryo dahil sa hindi pangkaraniwang presensya na pumapalibot kay Pilo Carpio. Ni hindi nga niya noon nagawang maintindihan ang sinabi nito dahil nagawa siyang maunahan ng takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, muli na namang inulit sa kanya ni Pilo Carpio ang mga katagang binitawan nito upang masigurong naiintindihan yon ni Tandang Lauryo. Nang mapagtanto ni Pilo Carpio na wala na ang diwa nito, napagpasyahan niyang maghintay sa harapan nito. Ilang minuto ding tinitigan ni Pilo Carpio ang pinunong gabunan hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nagising ang ulirat nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang kumalma si Tandang Lauryo na siya din namang ikinatuwa ni Pilo Carpio. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nilahad ng pinuno ng mga ikran ang kanyang pakay sa gabunan. Ayon kay Pilo Carpio, kinakailangang maibalita ni Tandang Lauryo ang tungkol sa isang antingero na pumapatay ng mga amumongon. Nasipat niya kasi itong naglalakbay sa kalapit na lugar ng San Remigio na parabang naghahanap ito ng mga bakas ni Maestro Florante. Alam niyang tutungo yun sa kanilang baryo
dahil sa ramdam niya ang pagiging maninikil nito sa matataas na uri ng albularyo. Wala din naman noon sa lugar si Pilocarpio upang makialam kung kaya't hinayaan na lamang niya ang ganoong uri ng nilalang na magpalaboy-laboy sa lugar na yon. Dagdag pa ni Pilocarpio, ilang linggo na lamang ang bubunuin ng antingerong yon upang matunton ang lugar na kanilang pinagtitirhan. Sa oras na makita nito si Maestro Florante, muli na namang sisiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang pangkat. Kahit ang pangkat ng mga gabunan ni Tandang Lauryo, hindi magagawang mapangibabawan ang nilalang na yon sa kadahilan ng napakapuro ng karunungan nito pagdating sa kanan at kaliwa. Dagdag pa ni Pilocarpio, asahan na nilang napakalakas ng nilalang na yon sa kadahilan ng mamamatayo ng amumongon. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring ang antingerong dadayo sa kanilang baryo ang magiging susi ng pagkalipol ng kanilang lahi. Matapos itong mailahad ni Pilocarpio, dahan-dahan naman itong naglaho sa harapan ni Tandang Lauryo. Lauryo, tandaan mo, kinakailangan mong maibigay ang babalakong ito sa iyong maestro. Huwag kayong pakakampante. Sobra pa sa bertudes ang inyong makakaharap sa pagkakataong ito. Wika ni Pilocarpio. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilis ang paglaho ng kanyang katawan sa panaginip ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan din namang hinatak ang diwa ng pinunong gabunan pabalik sa kanyang katawan. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan dahil sa napakasamang panaginip. Kinaumagahan noong mismong araw na yon, isinama niya ang kanyang mag-ina patungo sa baryong pinagtitirhan nila Ibrahim at Maestro Florante.